Sino ang tatanghaling best import sa PBA Governors Cup? Well, magiging bias po ako kung sasabihin ko pong si Justin Brownlee ang gusto ko pong maging best import ngayong PBA Governors Cup. Hindi ko po sinasabing hindi deserving si Rondae Hollis Jefferson. In fact, lamang na lamang sa statistics, contribution sa team, itong si Rondae Hollis Jefferson over Justin Brownlee. Pero po para sa akin, ang best import ay yung mas nagko-complement sa team. Well, unahin po muna natin si Rondae Hollis Jefferson. So ito po si RHJ, kung ikaw ang coach, gugustuhin mo maging part siya ng team mo. So yung hustle, yung motivation, siya mismo yung nagiging example sa TNT na lumaban, na wag give up. So may attitude din kasi siyang pang never say die. So kagaya nung game number 3, so kahit alam niyang talo na sila, talo na yung TNT, till the buzzer sounds, makikita mo pa rin na dumidepensa si RHJ, umuopensa pa rin siya. So yun nga, napangiti na nga lang si Coach Tim Cone dahil kilala naman natin si Coach Tim Cone na ayaw ni Coach Tim Cone ng trash basket na lang, titira mo pa even sa dying seconds. So pero parang aggressive pa din si Rondae Hollis Jefferson. So pero hindi natin masisisi si RHJ kasi ganyan talaga yung mga Mamba attitude, yung malakobi. And hindi natin pwedeng diktahan ang kabilang team. So even Coach Chot, hindi na nga niya ma-stop si Rondae Hollis Jefferson, and statement ni RHJ yan para sa game number 4 na babawi siya. So si Rondae Hollis Jefferson ay deserving din sa best import kasi yung TNT nag number 1 by the end of elimination. Natalo din nila yung NLEX sa quarterfinals, tapos yung rain or shine sa semifinals, and of course may leadership din talaga ito si Rondae Hollis Jefferson. So si RHJ, para siyang pinaghalong Rudy Hatfield and Cliff Hodge. Pagdating sa hustle, sa bola, siya na yung nakakashoot pa din siya, at siya na nga yung nakashoot, and then nauuna pa siya sa transition defense. And bukod sa masipag, talagang magaling si Rondae Hollis Jefferson. Well, punta naman tayo kay Justin Brownlee. So para sa akin, ito yung choice ko, si Justin Brownlee. Despite sa performance ni Rondae Hollis Jefferson, si Justin Brownlee pa rin yung pinipili ko. Kasi nakikita ko po kasi is mas gusto ko po kasi is nagko-complement yung import sa mga locals. So for me, mas nagiging team player si Justin Brownlee. Napaka-smooth yung mga galaw ni Justin Brownlee. So hindi niya masyadong pinupwersa yung laro. So coachable din si Justin Brownlee. Kapag nasa loob si JB, alam mong may pupuntahan ng offense ng Ginebra. So kapag nandyan si Justin Brownlee, kaya niyang pagalingin yung mga kakampi niya. So isa pa sa defense, maganda naman yung timing ni Justin Brownlee pagdating sa defense. Kaya niyang dumepensa kahit sa malalaking player, kahit sa maliliit na player. So si Justin Brownlee din ay tinatawag nating go-to guy. So if kailangan ng score ng Ginebra, ibigay mo yan kay Justin Brownlee at gagawa siya ng paraan at makakascore. Si Justin Brownlee din ay sobrang daming galaw. So hindi lang siya nakafocus sa 3 points or sa slash. So hindi mo malalaman kung saan siya pupunta. So maganda rin ang footworks ni Justin Brownlee. Isa pa, despite dun sa depleted lineup ng Ginebra, alam naman po natin na wala si Jeremiah Gray, wala si Jamie Malonzo, nawala na sa lineup si Stan, pero nandyan pa rin yung Ginebra and nakarating pa rin sa finals. Nadala pa rin siya ni Justin Brownlee. Tinalo din ng Ginebra ang Meralco na kaka-champion lang last conference, tapos yung SMB na powerhouse tinalo din ng Ginebra with EJ Anusike na talagang sobrang dominante sa ilalim. Idagdag mo pa dyan, nandyan si Junmar Fajardo, yung 8-time MVP. So masasabi nating mas malakas ang San Miguel at saka yung Meralco kumpara dun sa mga tinalo ng TNT na NLEX and Rain or Shine. Though talagang malalakas ang team sa PBA, pero may mas malalakas na team. So pero ngayong finals, alam naman natin, lamang na lamang ang stats ni RHJ. So nag-average nga si RHJ sa tatlong laro ng 26.67 points, 12.33 rebounds, meron pang 6 assists, samahan mo pa ng 2 steal at saka 1.67 blocks per game. Si Justin Brownlee naman, ang average niya is 20 points, 9.67 rebounds,
4.33 assists, isama mo pa ang 0.33 steals at 2 blocks per game. So, yon. So, well, sa game number 4, i-award ng PBA, ang PBA Governors Cup, Best Import, kasama dyan ang Best Player of the Conference. So, alam kong may hirapan si Justin Brownlee na masungkit ang award na yan regardless if Justin Brownlee got award or not. Para sa akin, siya pa din ang Best Import. Kaya kayo, sino ang sa palagay nyo ang Best Import para sa inyo? So, i-comment nyo na lang po dyan sa baba. So, well, hanggang dito na lamang muna at bukas sabay-sabay nating saksihan ang Best Player of the Conference at ang Best Import sa game number 4 ng PBA Governors Cup Finals. So, anyways, ito po ulit si Erwin, ang pambansang Batang Kalye ng Pilipinas. Kayo po'y nanonood, sumusubaybay sa FTW ang For the Wins video. So, yun lang po muna for today. Thank you so much for watching and see you on my next vlog. Peace!